So sa aking mga manonood, pagpasensyahan nyo na kung matagal-tagal tayong hindi nakapag-bike vlog kasi nga pinangako ko sa sarili ko na kung magbabalik bike vlog ako, first video on my comeback is my new bike. Well, this is a new old bike pero marami tayong pag-uusapan dito. Last year, before nyo ma-meet si Salome, aka Blackie, my 2015 Mazda 3, pinag-iinitan ko tong motorsiklo na to. Dati pa. But to cut the story short, coming off from 195,000 Philippine pesos sa 175 na lang siya. 930 kilometers ang kanyang auto nung binili natin. First day pa lang, nasa 1,000 plus na. And we're back from 2019, my dear friends. Actually, na-vlog na natin si Zwartpilen 200 and si Zwartpilen 401, pero fresh na fresh sa ating channel itong si 2022 Husqvarna Vitpilen 401. Simulan natin sa design. May mga angulo siyang malaking tignan, yung tipong masasabi mong big bike, and hindi lang din galing sa akin to, galing din sa mga kakilala ko, sa peers ko, sasabihin nila maliit tignan talaga ang bike. By the way, when it comes to design, poging-pogi talaga yung itsura niya, pero there's a catch, babanggitin natin later on. Pero tignan nyo to, saan ka pa ba makakahanap ng ganitong pinta sa ngayon? And although this is just plastic, ayan o, pinagaan talaga tong motorsiklo na to. I love this idea. Black 401, para sa akin nagbibigay siya ng contrast kumbaga sa motorsiklo. The triple clamp maganda din, at saka malinis yung pagkakayari. It says Vitpilen, distinguished siya kumbaga in comparison with the Zwart. Aftermarket to, binigay sa akin ng old owner yung mga necessaries niya dito, like the stock side mirror at saka yung kanyang grab bar dito na wala akong balak ikabit. So still, tangke wise tayo my dear friends. Kung kayo Zwartpilen tayo, meron tayong net dito na pwede mong paglagyan ng bag mo. Eto, ganito lang talaga siya, super clean. Ayan. And by the way, magkaiba yung paint job niya on this part if you're comparing on this part. Ayan, pareho lang naman silang plastic. Ayan, maganda lang talaga yung pagkakadesenyo niya, kaya hindi halata. And itong umbok niya na to, gusto ko din to. Ayan. Wala, maganda lang talaga yung pagkakayari. At saka takaw pansin din sa akin tong tangke niya. By the way, 9.5 liters po tayo na fuel capacity. Based on the reviews, kayang umabot ng 26 km per liter, which is not bad actually. At saka yung branding niya, I'm sure na hindi pa nila na-mention to, pero yung mga ganitong branding, yung ganitong style, usually ito yung na-appreciate ko sa Royal Enfield bikes. So good to know na meron ganito din na tipong branding si Husqvarna, and more likely classic look yung bike nila. The fender, I love it. Maganda yung pagkakagawa. Color black. So it has a contrast with a white gray paint job. Tsaka gusto ko rin to, yung kanyang headlight, full LED po tayo with the Husqvarna branding on this part. And isa sa napansin ko sa kanya, wala siyang hazard light. Ito din yung isa sa part na nagustuhan ko sa kanya, is yung kanyang likod. Ayan o. Technically, nakatigil tayo di talaga siya kasi nasa baba yung kanyang plate holder. Nandito banda. Ayan, para siyang single-sided swing arm. Tsaka itong part na to, na black din, nagustuhan ko siya. Ayoko ilagay yung grab bar, I don't know why. By the way, I also love the attention to detail of the frame. Trellis po siya. And yung frame niya, by the way, separated. Ayan, so kung may sira sa bandang likod lang yung papalitan. Yung seat niya kasi parang pang dual sport. And kapag dual sport kasi manipis talaga yan my dear friends. Pwede naman talaga siyang ilong ride, pero yung seat niya nga lang very uncomfy because manipis talaga siya. Pero ayan, tingnan mo yung pagkakagawa sa kanyang seat. Maganda at saka maayos with the branding over here and a stitching over here and a branding on each sides as well. Kawawa yung uupo dito. Medyo hindi talaga magkakasya yung dalawang lalaki. So this one by the way, ano,
backlit siya. May mga kanya-kanya silang ilaw. So maganda siya sa gabi kumbaga. Ayan. I love the styling of this one. And by the way, kung uupo ka dito, although we owned a Ninja 400 back then, ito para sa akin lang naman medyo may pagka-wide yung kanyang clip-on, which is not bad actually for maneuverability. Okay naman siya. Takbong pogi pa rin kapag mabagal. Swift to maneuver siya. At saka yung tipong mas swabe siya kapag medyo mabilis na yung patakbo mo. And gusto ko din to, hindi na kailangan palitan. Tignan nyo, may Husqvarna branding din siya sa kanyang grips. So proceed tayo sa controls. Pass switch on this part. Gumagana naman po, which is quite nice. Lighting niya tsaka high beam niya nandito, gagana yan kapag napaandar mo na yung bike. Ang kanyang busina, malakas naman po kahit papano. Power button, kill switch. Tipong nagre-reklamo ako dati bakit hindi nila tini-FT to, pero nung may TFT na, parang mas gusto ko tong ganito kasi parang may pagka old school talaga yung kanyang datingan. May pagka Game Boy yung kanyang itsura kumbaga, parang old KTM. By the way, may mga indication siya dito. Ang kanyang temperature nandito, ang kanyang fuel gauge nandito, orasan available din, info ayan po, speed nandito, ang gear nandito, neutral indicator, ang kanyang RPM makikita mo rin dito. I think it's about 10,000 RPM. Lighting indicators available din, turn signal indicator, ABS nakailaw kapag hindi ka pa umaandar or hindi ka pa nag-move forward. So ayan, lahat ng need mong makita nandito. Isa to sa pinakareklamo ko sa Husqvarna products back then kasi nga nakapag-release na ng Svartpilen 401 to one of our customer and inalaw niyang i-check ko yung kanyang display. Isa sa problema talaga is matigas talaga yung kanyang button, and which is this one kailangan mong hawakan dito and dito. So ayan, if you press this, makikita mo yung fuel range, yung kanyang auto available din yung kanyang trip 1, trip 2 and ABS. Ayan, naka super moto mode tayo, dalawa yung kanyang riding mode. Super moto mode if you are going to disable the rear ABS, naka dual channel ABS po siya. So kapag pinindot mo daw keep pressed then release button, ayun, magiging road. Dalawa lang yan, road and supermoto. I think kapag nag supermoto ka rin, matatanggal yung kanyang control sa kanyang traction, so mas mabilis yung arangkada mo from 0 to 100. Sabi nila kapag weight daw 151 kilograms ang kanyang current weight. Kapag nasakyan mo itong motorsiklo na ito, masasabi mo talagang magaan talaga siya ng motorsiklo. Medyo talo nga lang tayo sa kanyang ground clearance kasi kung titignan nyo, ayan 145mm only, and wheelbase niya my dear friends 1.357 meters, and ang kanyang seat height sinubukan natin, so 835mm ang kanyang seat height, no problem at all. Naka rear positioning yung kanyang foot control. So sa tingin ko talaga medyo mahihirapan ka kung di ka sanay mag sport bike. Engine and performance niya my dear friends, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Sa ORCR mo 400cc siya, so it's technically a big bike, but when it comes to the specification 373cc ang kanyang engine. Naka 6-speed manual po siya, meron siyang easy shift which is activated already the moment you buy it. Pwede ka mag up and down quick shifter nito. Ang kanyang output 44 horsepower. Sa tingin ko pwede mo pang mapabilis to kapag tinunohan. Tapos meron naman po siya 37 Newton meters of torque, courtesy by KTM engine. We've seen enough pagdating sa kanyang mga tambucho at saka silindro. Ganito talaga siguro ang KTM, no? Kapag yung tipong tumatagal, naging ganito yung kulay niya. Anyway, legit naman yung pagkakagawa sa kanyang muffler, which is quite nice. Actually yung tunog niya parang one cylinder ng Ducati or something like that. V-twin kumbaga. Unlike in US na adjustable yung kanyang front fork, which is sa tingin ko yun lang talaga yung kulang nitong motorsiklo na to. Nung panahon na bago to sila, naka WP Apex BP po siya or big piston. Inverted po yan my dear friends. Likuran naman, white spring po tayo na monoshock with the preload adjustability. 320mm tayo na disc brake sa kanyang harapan with a vibre caliper po. 230mm naman po tayo na disc brake sa may likuran, also with a vibre caliper.
wheels. If you're up for design, pwede mo gawing spoke. Pero para sa akin, okay na to kung di ka naman maarte. Hindi pong gagamitin mo lang talaga siya pang weekend ride, kumbaga, para ma-enjoy. Anyway, naka 110, 70, R17 po tayo na Metzler sa may harapan. And sa may likuran naman, Metzler pa rin with 150, 60, 17. And also, I love the design and the sticker on the wheels, by the way. Branded na branded talaga siya. Just wanted to extend my thank you to everyone who supported me, lalo na yung mga manonood ko sa YouTube na yung tipong hinintay talaga to. Alam niyo na kung sino kayo, yung tipong kasama ko sa simula hanggang ngayon. Thank you talaga sa inyo kasi kayo yung dahilan kung bakit nabibili natin yung mga gusto nating bilhin. Mag-quit na sana ako sa motovlogging. I said motovlogging, pero yun nga, sabi ko babalik ako kapag nabili ko na yung isa sa dalawang motorsiklo na gusto ko, which is yun nga, nakapagbalik tayo kasi nga isa sa dalawang motorsiklo na gusto natin, nabili natin. Anyway, my dear friends, let me know in the comment section below if you have violent reactions, and if you happen to like my video still, like and share. Ayan, by the way, may TikTok tayo, plug na lang din natin. Anyway, Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process. And I'll see you next.